Ako si Fatima. Ngayon, tatalakayin natin ang isang makapangyarihan at malalim na paksa. Ang kahalagahan ng pag-aayuno ay higit pa sa simpleng pag-iwas sa pagkain. Kadalasan, ang pag-aayuno ay nauugnay lamang sa hindi pagkain at hindi pag-inom. Ngunit, mas malalim ang tunay nitong diwa. Ito ay isang espiritual na disiplina na nagtuturo ng pagpipigil sa sarili, pagtitiyaga, at paglilinis ng puso at isipan. Bago tayo magsimula, nais kong ipakilala sa inyo ang mga pagtuturo sa komunidad. Ang channel na ito ay nakatuon sa pagbabahagi ng kaalaman, karunungan, at moral na patnubay na makakatulong sa lahat ng tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Sinusuri namin ang espiritualidad, personal na pag-unlad, at mahahalagang aral mula sa kasaysayan at pananampalataya na nagbibigay inspirasyon sa isang makabuluhan at masayang buhay. Kung nakita mong kapakipakinabang ang ibinabahagi namin, hinihiling namin na mag-subscribe ka sa aming channel. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na magbigay ng makabuluhang nilalaman na nagbibigay liwanag at nagbibigay inspirasyon. Ngayon, simulan natin ang ating talakayan. Ang espiritu ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay higit pa sa pagkain at pag-inom. Ito ay isang uri ng disiplina sa sarili na nagpapatibay sa determinasyon ng isang tao. Sa pamamagitan ng sinasadyang pag-iwas sa mga pisikal na pangangailangan, natututo tayong kontrolin ang ating mga pagnanasa at pagbutihin ang ating pagtitiyaga. Ito ay hindi lamang isang gawaing Muslim sa panahon ng Ramadan. Kinikilala ng maraming kultura at relihiyon sa buong mundo ang pag-aayuno bilang isang paraan ng espiritual na paglilinis. Pagpipigil sa sarili at kamalayan. Isa sa pinakamahalagang aral na itinuturo ng pag-aayuno ay ang pagpipigil sa sarili. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong natutukso ng mga pagnanasa, pagkagambala, at tukso ng hindi nalalaman ang epekto nito sa ating kapakanan. Tinutulungan tayo ng pag-aayuno na huminto, magmuni-muni at makontrol muli ang ating mga iniisip at kilos. Kapag ang isang tao ay nag-aayuno, siya ay nagiging mas mulat sa kanyang mga pagpipilian. Natututo siyang hindi lamang umiwas sa pagkain kundi pati na rin ang masasamang gawi tulad ng galit, pagsisinungaling at pagmamataas. Ang pagpipigil sa sarili ay nagpapatibay ng pagkatao at nagtataguyod ng panloob na kapayapaan. Pag-aalis ng masasamang gawi. Ang pag-aayuno ay nagbibigay ng pagkakataon na pigilan ang masasamang gawi. Maging ito ay labis na pagkain, paninigarilyo, labis na paggamit ng mga gadget, o negatibong pag-iisip, ang pag-aayuno ay nagbibigay ng pagkakataon na ilayo ang sarili sa mga ito at palitan ito ng mga positibong gawi. Dahil ang pag-aayuno ay nangangailangan ng dedikasyon at disiplina, natural itong nagtuturo sa isang tao na maging mas maingat sa kanilang mga kilos. Ang panahong ito ng pagpipigil sa sarili ay maaaring ang unang hakbang tungo sa pangmatagalang positibong pagbabago. Paglilinis ng isip at intensyon. Ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagtitiis. Ito rin ay tungkol sa paglilinis ng isip. Sa panahon ng pag-aayuno, hinihikayat ang isang tao na tumuon sa positibong pag-iisip, panalangin at paggawa ng mabuti. Ang pagbabagong ito sa pagtutok ay nakakatulong upang maiwasan ang negativity sa iyong isipan. Ang mga negatibong emosyon tulad ng galit, paninibugho, at hinanakit ay maaaring maubos ang ating lakas at makagambala sa ating kapayapaan. Sa pamamagitan ng taimtim na pag-aayuno, pinalalakas natin ang ating pasensya, pagpapahalaga, at pakikiramay na humahantong sa paglilinis ng isip at damdamin. Pagpapalalim ng empatya at pasasalamat. Ang pag-aayuno ay isang makapangyarihang paraan upang palalimin ang ating pakikiramay sa mga nangangailangan. Kapag nakararanas tayo ng gutom at uhaw, mas naiintindihan natin ang hirap na kinakaharap ng mga mahihirap. Ang pag-unawang ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na maging mas bukas isip at matulungin. Bukod dito, ang pag-aayuno ay nagpapatibay sa ating pasasalamat. Madalas nating binabaliwala ang ating mga pagpapala. Ngunit kapag pansamantalang nawalan tayo ng isang bagay na kasing simple ng pagkain, lalo tayong nagpapasalamat sa ating natatanggap. Ang pasasalamat ay nagdudulot ng kaligayahan at pangkalahatang kasiyahan sa buhay. Pagpapalakas ng espiritu. Ang pag-aayuno ay isang paraan upang palakasin ang ating espiritu.
Sa pamamagitan ng paglayo sa ating sarili mula sa mga material na distractions, pinalalalim natin ang ating koneksyon sa ating panloob na sarili. Maraming nag-aayuno ang naglalarawan ng isang pakiramdam ng espiritual na paggising at pagtaas ng kamalayan. Ito ay dahil ang pag-aayuno ay nagtataguyod ng panloob na pagmuni-muni. Hinihikayat tayo nitong suriin ang ating mga kilos, humingi ng kapatawaran at sikaping pagbutihin ang ating sarili. Ito ang oras upang muling kumonekta sa ating mga halaga at layunin sa buhay. Pag-aayuno sa iba't ibang tradisyon. Ang pag-aayuno ay hindi eksklusibo sa Islam. Ito ay ginagawa sa maraming tradisyon sa buong mundo. Sa Kristyanismo, ang pag-aayuno ay ginagawa sa panahon ng Kwaresma bilang isang paraan ng pag-alala sa sakripisyo ni Jesus. Ang mga Hindu ay nag-aayuno sa iba't ibang okasyon bilang tanda ng debosyon at paglilinis. Ang mga Budista ay nagsasagawa ng pag-aayuno bilang bahagi ng kanilang disiplina upang makamit ang mas mataas na kamalayan. Kahit sa mga aspetong hindi relihiyoso nito, nagiging popular ang paulit-ulit na pag-aayuno dahil sa pisikal at mental na benepisyo nito. Ang pagiging pangkalahatan ng pag-aayuno ay nagpapakita na ang pagpipigil sa sarili at panloob na paglilinis ay pinahahalagahan sa maraming kultura. Higit pa sa Ramadan. Habang ang pag-aayuno sa panahon ng Ramadan ay isang pangunahing kasanayan para sa mga Muslim, ang pag-aayuno ay hinihikayat din sa ibang mga araw.